na pas pas diba si ano todos lang tayo masyadong masipa yung tres si Kambaog daw inaayos na tinawagan ko yun si ano yung staff niya sumagot inaayos daw nila yung papeles natin anong klaseng ayos ang pwede kaya nilang gawin marami naman pera yun si Kambaog eh. I'm sure they can make an arrangement, you know what I'm saying. After all, overtake lang tayo rito. Ibabaon ko pala yung aking ano. Magwe-welding pala ako ngayon. No araw ngayon, Tuesday. Sisilipin ako eh. Unahin ko. Wala pa akong 20. So mabilisang workout lang. Ang workout talaga ano eh. First thing dapat yan. Itong ano ko kay ano kay teacher. Paghahatid ko sa kanya. Ano ko yan? It's my plan. And that's regardless. That's regardless kung ano. Kung ano pa man. Kasi the reason na ano. Number one, nakakapag-usap kami. Kung na ano, subaybay niyo yung mga early vlogs ko. Vlogs, you know. Journal. This is more like journal din naman vlogs, di ba? My early journal, video journal ko. About dito nga. Nung hindi pa ako, wala pa akong helmet nun eh. Isa sa mga maaga namin ano. Meron lang ako mask. Yung, ano bang itsura nun? Ski mask ba tawag dun? Basta yung parang pang airsoft lang. Yun lang meron ako. Puta, sandali tumatawid. Tapos ganito open tapos ang helmet niya yung ano lang ano ba helmet niya pang bike ganon basta very open pa lang at that time nakakapag-usap kami liban na lang kung may kasabay kami maingay yung mga gusto ko dito sa e-bike eh tsaka yun na nga gusto ko nga nag-uusap kami dahil di na kami nag-uusap eh yan yung time na makakapag-usap kami. Yung paghatid-hatid ko kay teacher na to isang buwan na lang actually hanggang Marso na lang pala bayad na ako sa Marso kasi inutang ko sa kanya kalahati ng pambili nitong keso hinuhulog-hulugan ko kako hanggat hinuhulugan ko hatid kita hatid lang yung sundo ano optional nangyayari pag hinatid sundo talaga yun yung pinaka-interest mo sa pagpautang mo so isang buwan na lang ano kaya wheelbase na ito isang buwan na lang itong Marso anong petsa na Marso 20
So, once na bayaran ko siya, technically, 10 araw ko na lang siyang ihahatid. Minus the weekend, so 8 days na lang. Eh, pag big bike, ang laki oh. Oh, 400cc. Pwede na sa ano? Pwede na sa Skyway. Eh, ang gobyerno, actually gobyerno lang eh. Kasi may suporta ng ano eh, ng Arabiano eh. Gobyerno, adik sa petrolyo. Kung matipid nga lang ang kuryente eh, pati panluto, mag-electric na rin ako eh. Kumura lang kuryente. Actually, magkano kaya magpa-solar. May nakita akong solar, 6,300 a month for 3 years. Ang kuryente namin, 3,003. So, 3,000 ang nadagdag. So, after 3 years, bayad ka na sa solar. Ang tanong lang, yung mga battery mo, after 3, ilang years ba tatagal yon? Kasi may lifespan yung mga battery na yan eh. May Chinese ako na katrabaho sa call center dati. Literal Chinese talaga na marunong lang magtagalog. Sila yung mga nasa Chinese queue. Kinuwenta niya yung iniisip ko na naikwento ko sa kanya. Kinuwenta niya. Sabi niya, after mo malaspag yung battery mo, putang ina. Sabi niya, after mo malaspag yung battery mo, kung ilang taon man, bibili ka na naman ng bago, magkano battery. E sa bagay, mismong solar panel, 25 years ang warranty nun. Lilinis-linisin mo lang. Kailangan natin maging sustainable. From and free from dependency sa petrolyo. Kasi isipin mo ang petrolyo, ini-import pa natin mula ibang bansa. From barko. Oh. Parang hirap balansehin ito ngayon. Binabarko, yung iba nga merong underwater pipe, di ba? Pakalayo ng pinanggagalingan, paano hindi magmamahal yan? Kaya kapag nasa Saudi ka daw, para mas mahal kulang na lang, mas mahal pa yung 1 litro ng tubig sa gasolina, napakamura daw ng gasolina. Bukod sa sila yung source na bansa, wala na silang tax na babayaran sa langis, yung importation tax, yun ang nakamahal eh. Tsaka yung travel tax ng langis. Di ba? Within the country lang. Ganon. Maganda po. Sarap matulog. Natulog naman ako ngayon. Alam mo, ang gising ko niyan, una ko na lang magagawa, magluto, kumain, aalis ang susundo. Wala akong production within the day.
Gusto ko namang ano, andyan na yung materyales gusto kong gawin yung tubo. Tubo ng ano, tubo ng tawag na ito, poste ng Meralco na sa bahay. Gusto kong matirik yung poste. So, ang kailangan na education ng ano, ng mga nakabisikleta or mas mabagal na sasakyan is kung mas mabagal ka or kung gusto mo magbagal, kung gusto gawin ka, do not hog the road. Nasa ano yan nasa exam yan ng LTO Do not hog the road. Kahit kotse ka lang, pag solo mo yung kalsada, tapos amukat mo, may kasunod ka pala. Kung hinahag mo yung kalsada, hug means sosolohin mo yung kalsada. Sosolohin kasi yung mga hindi ka mawawala ng kasunod niyan kahit yung mga nasa probinsya nga, di ba? Nagkakaroon ng kasunod. Yung ngayon nagkakaroon ng disgrasya kasi sinasolo mo yung kalsada, akala mo wala kang kasunod, yung pala meron, tapos yung kasunod mo napakatulin, ikaw nasa gitna. Kung hindi ka nakita, wala kang mga reflectorized material, gaya ng meron ako ngayon, di ano ka, may delicates ka na ano, mag-polite, delicates na mag-polite ka sa ano, sa lalagpas sa'yo. Kaya stay on the side. If not, be alert sa mga o-overtake sa'yo. Yun lang naman yun Be alert. Laki ng motor. Putang ina. First, dito.
Yan.